araw sa inyo mga kapwa ko guro. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa aming talakayan ngayong araw. Ano-ano nga ba ang mga pagbabago sa ating pagtuturo ngayong taong aralang 2020-2021? Yes, Sir Bri, dahil ngayong taong aralang 2020-2021 ay gagamitin na natin ang Pivot 4A Learning Continuity Plan. Layunin nito na magpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral at masigurado ang kaligtasan ng bawat isa kasama ang mga guro at kawani ng paaralan. This Pivot Learning Continuity Plan is anchored to ECLEA framework that stands for Intent, Content or Competencies, Learning Experience, and Assessment. And for today's video, we will be focusing on the learning experiences wherein we can learn about the IDEA exemplar, which we will be using in the new normal. It will replace our DLL, the daily lesson log, and our DLP, our daily lesson plan. Tara na! Simulan na natin ang ating usapin para sa IDEA exemplar. Ang IDEA exemplar ay acronym para sa Introduction, Development, Engagement, at Assimilation. Ang IDEA ay 4-part procedure ng lesson exemplar, kung saan ang dating 9 na bahagi ng DLL procedures ay naging 4 na bahagi na lamang. Kung ang DLL, DLP ay naka-anchored sa DepEd Order No. 42, Series of 2016, ang IDEA exemplar naman ay nakabase sa Regional Memorandum No. 296, Series of 2020. Sa introduction o panimula, dito makikita ang objectives at content na pag-aaralan ng mga bata. Sa dating DLL, ito ang lesson review, purpose of the lesson, at presentation of sample. Nakatumbas naman sa ating IDEA exemplar ay what I need to know or what is or are new. Begin with an end in mind. This is the main objective of the introduction. Kinakailangan na may paalam natin sa ating mga estudyante kung ano-ano ang mga kailangan nilang matutunan pagkatapos ng lesson. For the introduction, it pertains to the authentic learning. Ito ang basic skills na dapat maisagawa ng bata ayon sa kanyang edad, natutunan, at naiintindihan. In doing our introduction, it should cater the different needs and abilities of the student like visual, kinesthetic, or auditory learners, wherein we will use the recall, identifying prior knowledge, and present knowledge or kasalukuyang kaalaman. Dapat lamang na iba't ibang mga activities ang ating ibibigay sa mga bata para matugunan at maisaalang-alang ang diversity of learners. Always remember, in making instruction or direction, it should be clear and precise. The target skill for the introduction is the communication skill of the students. And these are the performance indicator that we need to enhance through authentic learning experience. At higit sa lahat, mahalagang unang matutunan ng mga bata ang mga identified learning competencies dahil ang mga ito ay personal competencies at learning habit ng ating mga mag-aaral na direktang may kinalaman sa mastery ng pagkatuto bukod pa sa nagsisilbi itong prerequisite skills tungo sa pagkatuto ng MELC or Most Essential Learning Competencies. Para naman po sa second part ng IDEA Lesson Exemplar, ito ang development o pagpapaunlad. Katumbas nito sa DLL or DLP ay discussing concept na sa IDEA Exemplar naman ay what I know, what's in, and what is it. Ano nga ba ang goal ng development part ng IDEA Exemplar? Ang developmental part ang nag-expose sa bata para makita niya kung ano ang alam niya. Kung ano ang alam niya pero hindi naiintindihan. At kung ano ang hindi niya alam sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 developmental activities. Pero paano nga ba made-develop ang prerequisite skills, foundational skills, at mastery skills ng mag-aaral tungo sa pagkatuto ng isang kasanayan? Collaboration ang sagot dito. Since through collaboration, it allows you to share comprehension of a common objectives. And it will help to enhance students' leadership and initiative, cooperation, flexibility, responsibility and productivity, responsiveness and constructive feedback, and sharing resources using various tools.
At para malaman kung natutunan ng mga bata ang collaboration, narito ang mga performance indicators. Pero paano natin matutulungan ang ating mag-aaral kung hindi natin sila nakakasama o nakakasalamuha dahil sa new normal of education? Maaari nating matulungan ang ating mga mag-aaral sa parting ito. Una, directive assistance, kung saan matutulungan ang mga mag-aaral through simple yet clear instruction. Pangalawa, ay sa pagbibigay ng collaborative assistance, kung saan maaaring humingi ng tulong mula sa pamilya. At pangatlo ay non-directive assistance, kung saan ang mag-aaral ay magbabasa ng ilang mga libro upang masagutan niya ng tama ang mga katanungan. Let's now move on to the next part of IDEA Exemplar, which is the engagement or pakikipagpalihan. Sa part na ito, kailangang maranasan ng mag-aaral ang experiential learning. Ang learning activities ay dapat na nararanasan nila at hindi informational lamang. Sa dating DLL natin, ang katumbas ng engagement ay enriching activities, kung saan nakapaloob ang mga tanong na, what's more, what can I do, or what other enrichment activity can I engage in? Ano-ano ang skills ang dapat matutunan sa parteng ito? Ang dapat ma-develop sa part na ito ay ang critical thinking skills ng mga mag-aaral. Laging tatandaan na curiosity plus interest is equivalent to engagement. Sa paggawa ng engagement activity, kailangang tandaan na kaugnay ito sa bawat developmental activity o yung pangalawang part ng IDEA Exemplar. Dapat naka-align sa developmental activities ang mga engagement activities. Ano-ano naman ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral sa engagement part? Through engagement part, kailangang mabigyan sila ng varied cognitive tasks at learning opportunities, kung saan makikita ng bata na kaya niya inaaral iyon dahil yun ay paraan at parte ng kanyang pagkatuto. At pangatlo ay real or relevant life tasks, varied learning space. Lagi nating tatandaan na hindi dapat tayo maglalagay ng task na hindi akma o hindi available ang instructional materials. Para malaman kung nag-improve ang critical skills ng mga bata, narito ang mga performance indicators. At para naman sa huling bahagi ng IDEA Exemplar, narito ang assimilation o sa Tagalog, paglalapat. Ito ay tumatalakay sa meaningful and reflective learning. Pagkatapos may pagsama ang new learning at previous learning kung saan magdudulot ito ng pagkaunawa ng most essential learning competencies or MELC. Kung saan lagi nating tatandaan that learning activities should be anchored and integrated in the cognitive structure of learners. Sa dating DLL, ang katumbas nito ay finding practical application, making generalization, at evaluating learning, na tinatapatan naman ng mga tanong na, what I have learned, and what can I show sa IDEA Exemplar. Ang skills na dapat ma-develop sa assimilation part ay creativity, kung saan dinadala ng guro ang kanyang mga estudyante sa isang proseso na huhubog sa interpretation of ideas, mindset on values and information upang makagawa ng impormasyon na magiging bahagi ng kanilang kaalaman, na magagamit sa pagharap sa anumang sitwasyon sa konteksto ng totoong buhay. Ito ang napapaloob sa assimilation. Para naman masukat ang creativity skills ng mga mag-aaral, narito ang mga performance indicators. Ano naman ang mga kinakailangan ng mga bata sa assimilation? Kailangang nakaset sa community context. Ito dapat ay makikita o mararanasan nila sa kanilang komunidad. Sa processing time naman, hindi tayo mamumroblema dahil tayo ay naka-module or online. Habang ang acceptance naman ay mahirap masukat pero maaaring makita sa reflection. At ito ang mga nakapaloob sa IDEA Exemplar Na lubos na makatutulong sa ating mga guro in delivering the education despite of the pandemic.